So Hinebra tsaka Phoenix, 'no? So, itong game na 'to nagpapakita ng, um, may factor na attrition factor for the experienced team. Although nanalo yung Hinebra, pero hindi mo alam, kung anong wear and tear ang ginagawa nito sa mga ang binibigay nito sa mga players. And I think yung mga players nila na coming back from injury, lalo na to si Jeremiah Gray, siguro kailangan bigyan lang to ng ibaba dito sa laro para bumalik yung kumpiyansa nito sa shooting na kailangan ng Hinebra, at saka yung defense niya kailangan din ng Hinebra, no? So, hindi natin alam dahil si Japet hindi pa naglalaro. Hindi, nakakapaglaro na pero hindi naman siya tinotodo kasi nga kababalik lang sa injury. Ang ginagamit mo lang, eto si Ku, hindi naman to well-known scorer, no? Except for John Pinto, wala na silang buti na nga lang may Brownlee sila Pero kung makikita nyo yung laro ni Brownlee, yung long shot niya, yung mga 3-point shot niya, hindi na pumapasok in the fourth quarter. Buti na lang, pag sumusugod siya o maatake siya sa basket, walang makasabay sa kanya sa Phoenix. Pero kung nagkataong meron, masusupalpal to dahil kukuyugin to. Yun na lang ang pwede natin sabihin. At saka, yung Phoenix naman kasi inexperience lang. No, nung naupo si Perk, 4 ang foul o 5, parang nag-iba yung timpla nung laro. Kasi nawala yung quote-unquote star forward mo yung star big man mo, medyo nag-iba yung complexion ng game. Iba kasi pag nandun si Perk dahil hindi mo alam kung sino mapapasabit nito. Although maganda yung ginawa ng Taffin, pero it's not enough. No? Yun na lang yun. RJ almost got injured. Buti na lang hindi natutuloy yung injury. But kita nyo yung nangyayari sa player. RJ and JB is getting tired. Including Scotty. So, yun lang pa.